Okay, so pakinggan po natin si Sara Duterte. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Ayop, alam mo, believe din ako kay Trillanes kasi Trillanes kasi hindi naman siya politiko right now. He is an individual pero magaling siya kasing mangulit na tinatawag. Kumbaga, marami siyang oras sa kamay niya para habulin yung mga sa tingin niyang maling tao para dito sa ating gobyerno. And you know, I agree with him. In a lot of ways, I agree with him. Siguro may mga ilang bagay lang ako na nagdi-disagree sa kanya, pero generally, lahat ng galaw ni Trillanes, I agree, di ba? Siya yung isa sa mga sumundo kay Bato nung aarestuhin siya ng ICC. Dinala niya yung warrant of arrest sa yung kopya, hindi yung mismo warrant of arrest, a copy of the warrant of arrest. Now, bakit kaya may matanong nyo, bakit may kopya ng warrant of arrest si Trillanes? Kasi nga po, isa siya sa mga tao na umaasikaso nung kaso sa ICC, 'di ba? Miski nung nawala si Pinoy, siya na yung nagtuloy dun sa laban sa ICC. Matagal niyang tinrabaho yan until such a time na nahinog na at ayan na, pinitas na. Now, ano po ba yung punto nitong content na to for today? Kasi may claim po si Sara Duterte. Pakinggan natin. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Ang sagot dyan ay hindi po, di ba? Kasi nga po, ang rhetorics kasi nito kasi, dinidemonize ni Sara Duterte ang ICC sa mata ng mga DDS. I think you are already barking up the wrong tree. Or you're preaching to the choir, ika nga na tinatawag. Meaning to say, hindi na kailangan. Captured audience na yan. Kumbaga, sa lahat ng may tawag kami diyan nung araw yung tira pasok, 'di ba? Lahat ng ititira niya pasok, shoot lahat, 100% no miss, 'di ba? So ang pinopoint ko rito kasi mga lods, itong si Sara Duterte, feeling niya kasi meron pa siyang makukumbinsi sa mga ganyan. Obviously, nakipag-ugnayan ang ICC sa Pilipinas para makulong yung tatay niya. Ngayon kasi, kailangan lalo ng aura ni Rodrigo Duterte si Sara kasi nga medyo lumalamya na siya sa mata ng publiko. Meaning to say, bumababa yung trust rating niya. Hindi na siya ganun ka-dominant sa eksena, lalong-lalo na nitong lumabas na impeachment, 'di ba? So, lalo ngayon, 'di ba, yung tax records niya bubulat-latin ng prosecution. Tingnan natin kung ano yung makikita nila doon. Now, pakinggan tuloy natin 'to. Yun. Because the ICC has no other case. Fake news po 'yan, mga lods. Literally fake news 'yan. Alam nyo, kayong mga DDS kayo, sigurado naman may telepono din kayo. Napapanood nyo tong video na to, nakakapag-comment kayo, minumura nyo ko, dinidislike nyo yung video, lahat yan ginagawa nyo. Sigurado ko naman may Google naman kayo. Libre naman yan. ChatGPT, libre naman din yan. Ano yung point ko rito? Pwede nyong i-fact check yung sinasabi niya. There are no other cases ang ICC kung hindi si Rodrigo Duterte. Totoo ba yan? Ang sagot, hindi po. Kasi, eto, gumamit ako ng ChatGPT. ChatGPT lang naman. How many cases, tinanong ko sa ChatGPT, how many cases are being tried in the ICC? Okay, sabi ni ChatGPT, eto. Okay, ito yung reference niya, 34 individual cases. Ayan. 13 ongoing under investigation. Meaning to say, hindi exception si Rodrigo Duterte at saka si Bato de la Rosa at saka yung mga susunod pa. At hindi lang yun, pumunta ako sa website nila. Sinabi nila dito, 34 yung cases nila being tried sa kanila. Of course, ang tawag po kasi dyan, docket, di ba? Yung dockets nila, hindi kasing kapal ng nandito sa Pilipinas. Okay? So ano po yung point dito? Mga lods, mga kapatid kong DDS, hindi naman po siguro mahirap mag-search sa Google. Hindi naman po siguro mahirap mag-chat GPT. Napakarami pong tools na pwede nyong gamitin na labas doon sa political environment or political ecosystem na sinasalihan nyo para mag-fact check po. Kasi
obviously, kasi nungalingan po yung sinasabi ni Sara Duterte dito. And kayong lahat, paniwala kayo. Bakit naman kayo maniniwala dyan? At saka anong sitwasyon na si BBM, uutusan niya ang ICC. Si Donald Trump nga, hindi mautusan yan eh. Si PBBM pa kaya, hindi po ba? Ngayon, isa po kasing propaganda ng mga DDS, and pinangako ko naman sa inyo to, na feeling nila i-dismantle na ang ICC kasi galit dito si Trump. Ang sagot dyan po ay hindi. Kasi presidente lang po siya ng Amerika, hindi ng mundo. Okay? Now, actually, yung susunod na forerunner sa pagka-presidente sa United States ay etong si Ma'am Dani. Okay, si New York, mayor siya ng New York pero napupusuan siya ayon sa survey sa Amerika na gusto siyang tumakbo. Pakinggan natin ang kanyang statement. Amerikano to mga lods ha, di lang typical na itsura pero he is an American. To be Okay? equally clear, Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. Oh. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, Oh. as I do for anyone else charged by the ICC. Oh, so eto, Amerikano, ayan, a New York City mayor, umaagree siya sa ICC. So paano nyo i-consolidate yan? Ang point po rito mga lods, kung gusto nyo po talagang mag-aral ng politika at hindi naman kayo abogado, hindi naman kayo political scientist or normal na tao lang kagaya mo at kagaya ko, mga normal na tao lang tayo pwede naman kayong mag-research at makinig kayo sa dalawang panig. Ako po, I painstakingly watch ito pong mga bobo na vloggers ng kabilang parlor. Hindi ko na po papangalanan yan kasi alam niyo naman po yung mga yan. Nakikinig po ako dun sa mga speech ni Sara Duterte para hindi ko na out of context kung sakaling ididibang ko para po kwalidad po yung aking argumento laban sa kanila. So kita nyo, dalawang anggulo na ginamit ni Sara Duterte, nasira agad natin in a few Google searches at knowing what we have to know. Diba? O, tuloy natin. Diyos ko Lord. Except for the case of President Rodrigo Duterte. Maniniwala pa ba kayo dyan? Hindi po. 34 ang cases. Meaning to say, hindi is special yung tatay niya. Siguro, kaya lang naman naging special yun kasi bastos yung mga fans na miski yung mga DDS, na miski yung mga judges sa ICC ay binabastos. Hindi po ba yun yung naging sitwasyon dyan? Kaya sila na natagalan sa sa mga appeal nila. Lahat ng appeal na ginawa nung si Kaufman talo O ngayon, balik sa propaganda. Balik sa panghihimas sa mga fanbase nila about do sa sitwasyon. Tandaan nyo, umamin naman si Rodrigo Duterte na pumapatay siya. Umamin naman siya doon sa pinagagawa niya under oath. Tinuro niya si Bato, death squad to, gumanon siya. Naalala niyo yun, yung hearing sa Senate noon, 2024? Wag po nating kalimutan tong mga to, napaka-recent lang po nito. Kasi po harap-harapan kayong niloloko. Hindi po ba kayo nakakaramdam na? Tuloy. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money. Malita? Dapat di ba malita? Kasi apparently ang storya ng 18 Marines, nagbigay din sila ng malita doon sa mga investigator. Di ba kalokohang malaki yan? In the Philippine case. Maleta Yun. ang pinag-uusapan dito. Totoo ba yun? Siyempre hindi po. Kasi hindi pa naman napapatunayan yan. Siguro, yung ibang kongresista, medyo kaya pang i-push yung narrative na yan. Pero dito, Diyos ko, ICC, tatanggap ng peso na maleta. Kalokohan, di ba? Kung naalala nyo pa yung isang 18 Marines dyan, mali-mali yung pinagsasabi. Hindi na ko cross-examine. Pansinin nyo kung ano yung totoong cross-examine. Hindi po ba yung totoong cross-examine is yung ginagawa ng mga abogado ni Sara Duterte? Sa tingin nyo, yung 18 Marines,
mabubuhay pag kin-cross-examine ng ganon. Di ba? Hindi po. Tuloy natin. So where is the justice in all this? There is no justice for the Philippines, there is no justice for the Filipinos, and there is no justice for former President Rodrigo Duterte. Meron naman, may justice nga eh. At kung ma-acquit siya dyan, di justice served. Pagka nakulong siya dyan, di justice served pa rin. Ang point nun kasi is may patas na didinig dun sa mga kaso ni Rodrigo Duterte. That's the point, mga lords. Di ba po ba? Ngayon, hindi naman umamin naman si Rodrigo Duterte. Alam nyo naman lahat yan. Admission against self-interest, 'di ba? Yan yung pinakamalakas na klase ng testimony, 'di ba? Yung confession na tinatawag. Okay lang 'yon. Ngayon, ginagamit nilang propaganda yung buhay ng matanda diyan sa ICC. Ako nalulungkot ako, mga lords, kasi harap-harapan kayong niloloko tapos nagagalit pa kayo kapag pinapakitaan kayo ng facts. These are the facts, mga lords. Kasinungalingan yung sinasabi ni Sara Duterte. Because the ICC has no other case. False. Yun lang naman po, gege, mga lords.